Okay guys, so ngayon meron tayo ditong tire sealant, center spring, brake pad para sa likod, fuel filter, langis, B-belt. Tapos ito yung coolant natin, papapalitan din natin to. Papableed natin siguro bukas, and then yun, tingnan natin kung ano magagawa, kung kailangan dagdagan or kailangan talaga i-bleed. So sige, G! Okay, so after ito, magnaman tayo sa bahay, uwi lang tayo. Kunin natin yung mga parts. Naiwan ko kasi yung mga parts. Pero yun nga, bumili ako ng spark plug. So, meron na tayong spark plug. Meron na tayong slider piece. Meron na tayong preno sa likod. May coolant. At meron din tayong center spring. Then, kailangan natin ng dalawa pang clutch spring. So, bibili natin ngayon is brake pad sa harap. Kasi ang meron tayo likod pala. Bibili tayo brake pad sa harap. Tsaka dalawang clutch spring. Tapos after nun, saka tayo pupunta ng Tondo, Manila. Pupunta natin si Sir Moto Jeff para magpa-suspension tuning. Ang kati magpa-kondisyon ng motor. Pero okay lang para sa naman sa ano yan eh. Safety natin sa biyahe natin. So, doon na lang muna. Update ko kayo pag natapos na. Holy cannoli! Grabe, parang bago! Okay guys, so ito na yung mga papapalitan natin. Air filter, preno, harap likod, coolant, fuel filter, spark plug, center spring, clutch springs, tsaka slider piece. Okay, yung change oil, gear oil, at tsaka yung para sa gulong, ang tawag ng tire sealant, palit pito. Siguro on the day na bago kami umalis, siguro by next Saturday. Okay. Sa Yamaha, nagpa-FI and throttle body ako kanina. Plus bumili ako ng mga parts. Halagang 1,005. Tapos yung FI and throttle body cleaning, 1,1. So bali 2,105. Mahal din eh, no? Mahal talaga. Kaya mag-bike na lang tayo. Dito na tayo. Palit lang ng air filter at saka pag-ilis. Gas siya.
So dito ako nagulat sa lahat ng pinagawa ko guys. Kasi sabi ni kuya, repainting lang daw or ano. Basta kukulayan or pinturahan lang yung magneto. Kasi pagdating yan yung tumambad sa akin. Grabe yung kalawang niyan. Talagang iba. Sabi ko, dapat pala dati ko pa pinagawa yan. Kasi dati may nag-recommend na sa akin mekaniko na pakulayan yan eh. So ayan o, makikita nyo, di ba? Grabe. Nilihan niya yan eh. Parang sinanding niya, tapos yun. Tsaka niya kinulayan. Ito yung process na ginawa niya. Ayan, inuna niya yung labas, tapos sinunod niya yung pinakatuktok. Tapos, hindi ko alam kung paano niya napadaanan yung bandang loob. So, ito naman yung tsura ng stator, guys. Ayan o, di ba, yung mga coil niya. Ang dami mga parang alik-alikabok na hindi mo maintindihan. Tapos, ito din rain out yung gasolina para mapalitan yung fuel filter. Ayan, so, habang tinitingnan ko yan, napinturahan na pala. Ayan. So, bali, ang bilis lang. Quick dry ata yung ginamit dyan. Di ko alam kung anong klaseng pintura eh. Pero, kita mo ang ganda ng quality. Tsaka malinis yung pagkakagawa nila. Grabe, ang ganda. So, yun, napalitan na yung fuel filter natin. And then, sabi ko, i-bleed yung ating coolant. So, ayan, kinakargahan na niya ulit. And then, patapos na. Na-bleed na niya yan eh. Okay, so, mukhang tapos na. Mabalik na lang. And okay na yan. Oh, yun. So, after nun, umuwi na tayo. Ay, nagbayad pa pala muna tayo. Abay, alangan. Siyempre, magbabayad muna tayo bago tayo aalis. Baka gulpihin tayo dun. So, ayun. After ko magbayad, dumiretso ako sa gasolinahan. Ayan, nagpa-full tank na ako. Para isang gastusan na lang, isang sakitan na lang. Di ba? Okay guys, so update lang. Hindi tayo natuloy kay Sir Moto Jeff. Kasi maaga sila nag-close ngayon. May atenan ata silang event. So, hindi ko alam. Pero 4 PM pa lang, hindi na daw sila pwede or magko-close na daw sila na 4 PM. So, hindi na ako tumuloy. Ngayon. So, marami rin kasing ginawa, kaya siguro natagalan din sila. Pero, yun nga. Bali, nakauwi ako ng bahay ulit. 4 o'clock. Eh, low bat ako. Bala ko sana mag-charge. Pero, yun nga. Nag-text si Sir Jeff na bukas na lang daw. So, bukas tayo pupunta. So, dyan yung motor natin. Papagawa natin kay Sir Jeff. In-advise na tayo na magpalit ng springs, which is the linear springs. So, napanood ka na rin yun sa mga videos niya before na yun nga, may linear spring. So, kailangan yun din dahil siyempre tayo may kabigatan. Plus may OBR tayo. So, sundin natin kung ano yung sasabihin ni Sir Jeff dahil bilang tuner, eh, mas alam niya yun kumpara sa atin. Diba? Tayo eh ano lang, hamak na kaskaserong rider lang. Sila yung mas nakakaalam kung ano yung dapat. Mag-kahit mga pang 160, 165. Pag dati sobra para hindi ganun umano. Ayan. Madali na siya na-locate kasi pagdating ko kanina, nakita nyo naman nandun na siya. Madali lang mahanap yung location niya and try nyo lang din siya i-PM and then kung matagal sumagot or hindi niya makita, eh malamang busy siya. So try nyo na lang tumawag or mag-text sa mismong number niya. So ngayon sir, ito yung ginagamit naming dual compound na linear springs. Mas mataba yung recoil ng spring na ginagamit namin compare dito sa stock. Yeah. So ngayon mas mahaba ito ng ang konti kasi nga doon sa pagkakaikot doon sa makina. Yan siya. Pero anyway, konti lang, isang ikot lang naman niya, wala nang magiging feedback. Ang goal kasi natin hindi kagad lumubog. Pati yung dito sa ilalim. Yan. Medyo layo-layo siya compare dito sa stock.
Kaya ngayon, hindi kagad siya lulubog once na binaba mo yung motor mo galing sa center stop. So naman, nalagyan ko na ng oil to, na oil level ko na, insert na lang natin yung ano, yung springs. Then itong ano, shock cap, napalitan na rin namin ng O-ring na oversize para hindi mag-oil leak dito sa ibabaw. Mas mataba siya, sir, no? Mas mataba. Kung lagotok lang yung tatanggalin natin, is madali kahit hindi na tayo mag-linear springs. Oil lang ang kailangan, walang kalso, walang flyball, walang spacer sa loob, baka wala yung lagotok. Basta sa oil lang yun. Kasi kung totonoin lang natin siya sa oil, sir, hindi rin uubra sa'yo. Kung lagotok tatanggalin mo, oil lang tayo. Pero syempre, as tuner, kailangan alam natin yung ilalagay natin doon na setup para doon sa rider. Kung ano yung akma. Kaya lahat nakadepende pa rin sa rider weight, sir. Kasi meron nga akong mga nakikita sa social media, sir, eh. Mga ibang brand na mga springs na yan. Then, ang nangyayari, minsan na ba yung mga napapanood ko, yung rider weight lang nila is around 60 to 75 kg. NMAX B1 ha, B2 parehas ang shock. Pero nire-recommend is mag-linear springs daw. Hindi kailangan eh. Kasi once na magaan ka, ang mangyayari, matalbog para sa yung spring na yan. Kasi nga, hindi kayang ipitin ng bigat mo yung additional recoil tension ng spring na nilagay mo. So ngayon, much better kung talagang 90, 100 plus ka, doon ka lang mag-linear. So ang main concept, sir, ng linear spring is para talaga sa mga mabibigat na rider? Yes, sir. Para mabigyan ka ng play na mas mahabang play kumpara doon sa stock. Kasi, nangyari, for example, ganito siya, sir, di ba? Buo siya, 84mm. Ang mangyayari niyan, kung ito stock spring, nilagay natin dito, for example, stock spring, mas malaki yung nilulubog ng suspension kasi malambot yung spring. Okay. Ang mangyayari ngayon, once na lumubog tong inner tube na to dito sa baba, lumiliit yung kakayahan niyan lumaro. Ngayon, pag nagkarga naman tayo ngayon ng spring na depende do sa rider weight, ang mangyayari nun, imbis na malaki yung nilulubog ng tubo pag binababa yung motor, pag sinasakyan yung motor, minimal lang yung ilulubog. Kaya ngayon, kaya pumapasok yung spring na ginagamit natin is para hindi kagad siya lumulubog once na binaba mo at sinakyan mo yung suspension. Okay. Malinaw. Okay na. Sana malinaw din sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa rin. So yung nagpagawa dito ay Sir. So NMAX version 1. Kasi Sir yung rider natin. Dito, solid. Ito ginagawa yung kanya, babaklasin pa lang, hindi linisan. Repack ba yan, sir? Repack lang? Hindi, ball race works. Ball race. Ito yung sa atin, kinakabit. Ito nagawa na namin to. Ilang taon na to, boss? Matagal na rin eh, no? 2 taon. Oh. Ayan, si sir ang nagpapatunay sa gawang Motogen. 2 years ang shop, wala pa rin pagbabago. Hindi talaga bumalik sa lang. Kahit din sa amin, sir, yung Tigaton, yung lesbian na owner ng motor. Wow. Hindi, sir, 3 years. Bumalik siya dito, wala pa rin problema yung motor. Ang ginawa niya lang is pinaretune niya para safe din siya sa biyahe. Maglo-long ride din siya? Long ride din eh. Ang ano kasi doon, syempre kahit pa paano, malaki pa rin ang tinutulong kasi ng suspension tuning sa pagmumotor natin. Kahit kasi syempre isipin mo, sa biyahe ka, malalim labak. Wala yan, nakataon na yung shock mo. Tulad niya, no? Nakita mo yung bulitas ng ball race. Diba? May grasa pa siya, pero may tama na yung ball race. Kita-kita naman may mga uwan. Ang ball race naman kasi, sir, hindi na natin malalaman kung hanggang kailan yung buhay niya. Kasi pesa pa rin yan. Ang mangyayari lang dyan is, pag naka-shock tuning tayo, mapapahaba natin yung buhay ng ball race. Kasi meron niya sa stock, di ba? May mga senaryo kaming nagawa. Yung motor, wala pang 6 months na sisira na yung ball race. Kasi nga, yung shock laging lumalagotok. Lumalagotok siya na lumalagotok kada ginagamit. Ngayon, yung impact ng lubak na dapat si shock lang yung uma-absorb, inaangat niya yung impact dito. Kaya nagkakaroon ng mga uka na ganyan. Yung nagiging tayo. Ayan. Yung mga uka na yun, yung mga makikintab na, may mga lubog na siya. So ngayon, babagoy natin yung ball race na ito.
Kabit na lang, tapos na. Right. So dito lang yan sa kanto ng Luzon Street, sa tapat ng Moonlight Bakery. Ayan, dito nyo makikita yung pwesto ni Sir Jeff. Luzon Street, tapos may noodle house dito sa tabi. Ayan, so nandito pa lang siya. Sandali nyo lang makikita. PM lang kayo sa page ni Sir. Ito yung stocks na springs. So na-request natin kay Sir Jeff na kunin siya. And tingin ko ibibigay naman din talaga. Pero ito kasi pang report natin to sa budget committee natin para sabihin hindi naligaw yung pera natin. O, ayun yung patunay na nagpalit tayo ng spring. Baka naman pag-ibig ha. Ito na si Sir. Ang ano lang dito, sir, yung shock mo sa likod hindi na makakasabay yan. Kasi syempre, di ba, stock yan eh. Kaya medyo lambutan mo lang konti yung gulong sa harap, gawin mo lang benching ko sa PSI. Ah, okay. Pwede ko i-try, Sir? Try mo, sir. Okay. Yeah. Sa mga gusto magpagawa ng suspension nila, open tayo dito daily sa 945 Luzon Street, Tondo, Manila. Ito yung mini Shockworks table namin. Ayan, T-post to ng NMAX B1. Geng geng. Ayun na si Sir, tinesting na. Malayo pa lang, goods na daw. Good. Sir, kamusta yung play ng suspension mo ngayon after works ni Moto Jeff? Ganda, ang ganda. Compare nung una. Ang laki ng in-improve niya. Kumpara dati na yung mga maliliit na lubak, takot-takot lang ang mga tagasaan, mga manual na lubok. Nakakatakot. Tinry ko dun sa bandang unahan, yung manual. Talagang parang wala lang eh. Talagang siya. Ang ganda ng play. Linear springs pa lang yun, hindi pa talaga binuksan ng todo yun. Ganda. So ngayon, sa mga gusto magpa-suspension tuning ng kanilang mga motor, free kayo dumayo dito sa amin. At sa ganito man kami gumagawa, pero ina-assure namin na maganda ang magiging feedback after namin magawa yung suspension ninyo. Kayo lubos na makikinabang doon sa ibabayad ninyo sa amin dahil ina-assure namin na taon yung mapapakinabangan. Hindi yung pagtapos na ito, 1 buwan, 2 buwan, babalik ulit siya sa lagotok. Hindi namin gagawin yung gano'n, sir. Kailangan yearly bago kayo ulit bumalik sa akin. Yun lang mga sir. Ang ganda sa play nito, guys. Hindi ko siya ma-describe, pero ang laki ng improvement niya talaga. Ito, try natin dito. Tignan nyo. Walang lagotok, diba? Alright. So, pauwi na tayo ng QC. Meron tayong iniiwasang daan dito sa Commonwealth. Ngayon, ito-try natin siya dito. So, may mga konting lubak dito eh. Ito. Ayun o. Walang pagkalagotok, guys. Napakaganda talaga. Ito pa oh. Walang pagkalagotok. Kung umabot ka man sa part ng video na ito, ay maraming salamat sa iyong panonood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga parating nating videos. And this is Samsim PH. See you on Ilocos.